So ito mga to, ma'am, ang candidate for tomorrow na eliminations. So ito yung every 2 hours na nililimber sila para ma-check yung body moisture, kung nagtutunaw ba sila. Check mo lang yung butset, tapos titignan kung yung muscle nila mahigpit, masikip, maluwag. So the more na maluwag, the more na mas maganda sa ngayon. Pagka medyo masikip, ibig sabihin ma-dry yung manok. So basically itong mga to na-submit na kanina yung weights nila. So wala nang atrasan to. So bukod dun sa body moisture, sa droppings namin nakikita yung ano nila, yung moisture sa katawan. So the more na mabasa yung droppings, the more na ma-moisture yung katawan. So pagka ganun, mag-a-adjust sa feeding o kaya mag-a-adjust dun sa aircon. Pwedeng taasan, lamigan, pababaan yung humidity. So mandatory pagka mga ganitong time, afternoon, dapat walang laman. Pag may laman, ibig sabihin, mabagal tumunaw. Mabagal tumunaw, may problema yung sistema. It's either nai-stress doon o may nararamdaman sa loob ng katawan. Itong mga to, mga bata pa to. Mga stag lang po ito. Stag mga 4 years ago. So, importante naman sa amin sa excellence. Prepared yung mga manok eh. Bago bitawan, bago dumating sa ruweda, dapat nabigay lahat. Kasi, wala nang biruan na laban ngayon. Kahit saang labanan, kahit saang lugar, lahat. Prepared, lahat, handa. Nang dahil sa atin, mga katulad natin, nagbibigay ng information drive, nagtuturo sa online, nagtuturo sa mga seminars. Maraming natututo, which is maganda kasi yung level of competition, tumataas. Mas maraming gumagaling, mas mahigpit ang labanan, mas gagalingan mo. Ganun din sa breeding, ganun din sa conditioning, ganun sa pointing. So kami masaya pag kami nakalaban kami na naturuan namin, tinalo kami, achievement namin yun kasi ibig sabihin, may na-pick up siya, effective na ituro namin. So baka sa kabila ng side naman, maturuan naman niya kami nung adjustment na ginawa niya na nakatulong sa kanya. Ito, para bukas, pang elims, itong group na nasa kanan, hopefully, for finals. Ayan, see? So, good luck sa atin. Makikita tuloy ni ma'am yung ating sekreto. Okay lang. Pang snack lang naman po ito. Ang lagi nga namin sinasabi sa Excellence, always keep your chicken happy. Pagka meron niya nakikita kinakain or something, minimerya na ganyan, masaya. Ano to eh? Mandarin orange. Well, kaya mandarin orange, moisture in, pero pag nasa inside na, dahil citrus, tutulak na yung moisture palabas. Kasi pag ganito, one day before the fight, medyo strict na kami sa water intake ba. So the more na ma-dry yung manok, the more na matibay. Pero wag too much. Hanggang doon lang sa balance, nakakat siya, flexible yung muscles. Not too wet naman kasi mawawala ng tibay yung manok. Pag tinamaan, mabilis tagas. Tumagas yung dugo. Plus yung palo niya, medyo wala sa angle. So lalagay mo siya in between lang. Para pagdating sa araw ng laban, let's say
sudden change of weather, umulan, or makahigop siya ng moisture sa paligid, pag bumasa siya, bibigyan mo lang ng konting dry yan, babalik ulit doon sa gitna. Okay. Pagka bumasa naman, madali siyang bunutin, madaling i-adjust. Unlike yung dadali mo siya sa araw ng laban, malayo siya. Sobrang dry o kaya sobrang wet. Ang laki ng hahabulin mo. Yung adjustment. Sa mundo ng pointing, pagalingan sa adjustment. Yung gut feel na tinatawag namin mga handler. Lahat naman ng mga manok magagaling eh. Lahat ng handa magaling. Lahat ng suplemento magagaling. Lahat ng handler magagaling. Pagalingan na lang kayo, patalasan kayo ng pakiramdam kung paano mo mapapakilos yung manok mo. It's how you manage the stress dun sa mga manok. So, dun papasok yung reload max. Diba? So, kailangan bago mo bitawan, yung manok mo, kompleto yung energy na nasa loob. Ilang drops? 7 drops. Ang start namin dito, para itong kasabay ng carbo loading stage. 3 days before, 7 drops, AM, PM. 7 sa morning. 7 sa morning, 7 sa hapon. So, parang pwede mo na rin siyang i-substitute dun sa carbo loading. Tapos, day of fight, bago mag-travel, sa umaga, alis pa rin. So, sinasabi na, sir, malapit lang naman yung sabungan. Okay lang ba na hindi? Okay lang. Pero ang manok, kahit hindi yan gumagalaw, kahit nasa box lang yan, once yan na nakaramdam ng stress, yung tinatawag na magpo-produce yan ng stress hormones, yung cortisol. So, bibilis yung pintig ng puso, i-consume niya yung nakaload na energy sa katawan. Kaya minsan, pagdating sa sabungan, wala tayong manok. Walang palo, wala tayong palo. Naubos yung energy, sisisihin mo ngayon yung mga kasamahan mo na. Ganito, pangit yung tare, pangit yung pagkain. So, hindi nila alam, yun pala yung nag-cause nun. So, yung importante is ma-manage mo yung stress level ng manok. So, malaking factor yung mental training nila during conditioning.